Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, si Vice President Sara Duterte na mismo ang nagsabi, Christmas is a season for forgiveness, love and generosity. Yan daw ang mensahe sa diwa ng Pasko. Pero hindi para sa kanya. Nasa sa ating mga pinaglilingkuran niya bilang pangalawang pinakamakapangyarihan sa gobyerno kung tayo ay magiging mapagpatawad. Magkakaiba raw tayo. May mga mabilis magpatawad. May mga kailangan ng panahon para maghilom ang sugat. May mga bit-bitin ang kanilang hininakit hanggang sa kanilang huling hantungan. Para kay VP Sara, hindi raw siya makapagpapatawad. Mukhang hindi uubra sa kanya ang paalaala ni Lucas sa Lucas 6:27 na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Kapanalig sinabi niya ang mensaheng ito habang nagsasagawa ng isang Thanksgiving program ang Office of the Vice President sa Lagawi, Ifugao. Ginamit niya ang okasyon para iparating sa kanyang mga itinuturing na kaaway na wala silang maaasahang pagkapatawad mula sa kanya kahit malapit na ang Kapaskuhan. Ganoon na kaya katindi, kapanalig ang tampo niya sa mga kapwa politiko niya sa gitna ng mga isyong ibinabato sa kanya at sa kanyang opisina. Ganoon kaya kalalim ang sugat na iniwan ng sunod-sunod na patikos sa kanya na hindi niya kayang magpatawad. Pero sa mga nangyayari sa ating bayan, hindi kaya ang taong bayan ang dapat hinga ng tawad ng ating mga leader? Anong tingin mo dyan, kapanalig? Baon ng ating bansa sa utang, more than 13 trillion pesos na po. Natapos ang buwan ng Oktubre, na ang ating utang ay tumataginting na 16 trillion pesos. Abay, nasobrahan pa. Hindi naman mali ang umutang, lalo na kung gagamitin naman ito sa mga programa at proyektong pakikinabangan natin. Pero masakit sa kaloobang malamang, may ganito tayong kalaking utang habang ang mga nasa gobyerno ay hindi maipalawanag kung saan nila ginastos ang perang ipinagkatiwala sa kanila. Malalaman pa nating napunta ito sa kamay ng kung sinong hindi naman mapatunayang totoong tao. Samantala, sa pangatlong quarter ng taong ito, 59% daw ng mga pamilyang Pilipino o 16.3 milyong Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Ito ang pinakamataas sa self-rated poverty na naitala ng Social Weather Stations mula noong Hunyo 2008. Nasa 2.5 milyong Pilipino ang nagsabing naging mahirap sila ngayong taon. Sila ang tinatawag na newly poor. Sa Mindanao naman ang pinakamataas na antas ng self-rated poverty. Maraming dahilan sa likod ng kahirapan sa ating bansa. Pero malaking bahagi nito ang kakulangan ng disenteng trabaho at kabuhayan. Kumikita ang mga negosyante habang nagtitiis sa bariyang sinusweldo sa mga manggagawa. Lumalawak ang negosyo ng mayayaman habang nawawalan ng lupa at tirahan ang mga karaniwang mamamayan at mga katutubo. Nakikinabang ang mga dayuhan sa ating likas yaman habang nagdarahop ang mga mangingisda at magsasaka. Noong panahon ng tag-init, kapanalig, na pinalala ng El Nino, ekta-ektaryang mga sakahan ang nasira. Nang pumasok ang panahon ng tag-ulan, alam po natin yan, La Nina, sunod-sunod ang bagyo, na nanalasa at milyon-milyon ang naapektuhang mga tao. Kitang-kita ang laki ng pagkukulang at paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at mga pampalubag loob na relief goods lamang ang kaya nilang ibigay. Kawawa ang ating mga kababayan. Sa halip na pangmatagal ang solusyon ng atupagin ng ating mga leader, batuhan ng putik, siraan ang ginagawa nila. Nagsisisihan ngayon ang mga nakaupo, gayong pagkakaisa ang ipinangako nila nang sila'y tumakbo. Di po ba, kapanalig? Kaya kapanalig, malaki ang dapat nating asahan sa ating pamahalaan. Sabi nga sa Catholic Social Teaching, Mater et Magistra,
ang pagkasakatuparan ng kabutihang panglahat o common good ang pangunahing dahilan ng pag-iral ng pamahalaan. Itinatag ito para tiyakin ang kapakanan ng taong bayan, lalo na ng mga nasa laylayan. Ika nga, kapag nagkukulang sila o kung sila mismo ang dahilan ng mga problemang kinakaharap natin, hindi ba dapat lamang na sila ang humingi ng tawad? Kapanalig Adbyento pa, panahon ng pagbabalik loob. Hindi pa po Pasko, panahon pa para magsisi, magbagong buhay ang ating mga iniluklok. Naway makonsensya ngayong panahon ng paghahanda. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.